Innal hamdalillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ug maayong hapon sa tanan. Mga kaigsunan, ang among pagsangpit nga to sa among mga kaigsunan nga sila Brother Maulana Andam, Bukas Yaneri, si Brother Sabair Buhiron, o kini ako mga kauban din sa radio station karon si Brother Omar Gonzales o si Brother Muhammad Granaderos, mga kaigsunan. O kining ubos ng igsoon si Brother Abdullah Alan Im Nanaman, moingon sa kaninyo sa makausapa. Mayong hapon og malipayon nga pagsunod din itong programa The Voice of Truth sa ande o ubos sa pagpangulo o sa pamaagi ni Brother Ali Buwansing Al-Hads nga may nagdumala ni itong programa o sa kalihukan sa Center for Discovering Faith sa Balik Islam Society of Southern Philippines nga nag-base din na karon sa 5th Road Sianeri Village, mga kaigsunan. Diyan usab kita sa usa ka oras nga panag-ambit ug ginaton ta nga doon na kita makatunan usab nini mga takna o bagig pag-abli, mga kaigsunan. Atong hisgutan karon ang mga panghitabo o ang mga mga kaagi sa kapanahonan pa ni Jesus Christ, mga kaigsunan. Dinha sa mga pagtulunan nga atong panag-ambitan karon nga matod pa sa mga Hudiyo o sa mga Kristiyanos nga ang Allah mao si Jesus Christ. Kabahin kini sa atong topic sa maging semana, mga kaigsunan, nga dinha sa gitawag og Tauhid Ar-Rububiyyah, ang pag-ila sa bugtong nga ginusara nga pinakagamhanan magbubuhat sa tibok universo. Og nining bahina, mga kaigsunan, atong lakbitan ang mga pasangin sa atong mga kaigsunan nga nausab sa pagtulunan nga biblical, mga kaigsunan, nga matod pa nila ang Allah mao si Jesus Christ. Og dinhi, mga kaigsunan, sugda nato sa pag-ingon. Ingon din na sa balaang Quran, lakad kalakanal lagina kalu inna laha huwal masihubnu Maryam. Sa pagpanamastamas sa labing siguro sila nisulti nga ang Allah mao ang Kristo nga anak ni Maria. Apa nangutana ang Allah, mga kaigsunan, kul fama yamliku min Allah shay'an in arada ayuhlikal masihadda Maryam. Isulti, kinsa ba ang pidunay pinakagamay nga kinsa ba ang pinaka-ubos nga may gahom o batok kung ipakig-anggid kini sa pinakagamhanan nga Allah, ang tanang pagsimba, ang tanang paghimay nga ito lamang kaniya. Kung ang iyang tinguha mao ang paggunob o ang paubos kang Jesus Christ nga anak ni Maria nga iyang inahan, mao kini ang pangutana din ng mga kaigsunan. Mao nga dinhining bahina, mao kini ang pagmatuod sa balaang Quran, mahitungod sa ilang pasangil aron ilaha kunuhan kapamatud-an ang mga pagtulunan nga naa sa Biblia, mga kaigsunan, nga si Jesus Christ mao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ato kining mabasa din sa chapter 7 verse 17, mga kaigsunan. Nag-ingon pa rin na, wa umma wa man fil ard jami'an walillah. Og sa tanan, og sa matag-usa nga naa sa kalibutan, gipanag-iya kini sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kaigsunan. Mulkus samawati wal ard, siya iyaha ang pagamhanan, siya ang magbubuhat sa mga kalangitan o sa kalibutan, o kaniya ang pagdumala, mga kaigsunan. Mao kini ang pagmatuod nga atong ikapakita din sa mga katawhan nga nagsunod sa Biblia, mga kaigsunan, kung unsa ang pag-ila sa mga Muslim sa bugtong nag-inusara nga Allah subhanahu wa ta'ala dinha sa balaang Quran. Og nining bahina, mga kaigsunan, ihatag ko kamo sa kong igsoon din nga si Brother Omar Gonzales aron iyang ikapadayon, mga kaigsunan, ang pagpasabot kaninyo apan makasabot man kita og tinagalog ato siyang paminaw, mga kaigsunan. Bismillah, igsoon. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pinabati po namin kayo ng pandaigdigang pagbati ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nang ibig kong sabihin ang kapayapaan, awa at pagpapala ng Allah ay sumainyo lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Meron akong gustong liwanagin, kapatid. Hindi ko po naintindihan ang Bisaya. Kaya siguro po mag-uusap kami sa Tagalog.
Pwede pa tayo mag-usap sa Tagalog, Oo, kapatid? pwede rin. Okay, sige, ulitin natin. Ano ang ating okay. Dati ay kanina sinasabi ko sa kanila kung paano nila makikilala ang sinasamba natin o kinikilala nating Allah sa Holy Quran, at saka yung mga pag-aaral nila na galing sa Biblia, yung sinasabi nila o isipin na natin na parang paratang na ang sabi nila para maidipinsa nila yung kanilang mga pag-aaral, kanilang mga paniniwala, ang kanilang mga adhikain na galing sa Biblia, na ang sabi nila na si Jesus Christ daw, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun. At dito, pinapatunayan ko sa pamaraan ng mga aya ng Holy Quran na iba ang Allah sa Holy Quran at si Jesus Christ sa Biblia. Dahil dito, sinasabi dito, yung binabasa ko kanina mula sa Suratul Maida, Suratul Maryam, chapter 5, verse 17. Nasabi dito na sa yung ano ba yung Tagalog sa panamas-tamas? Pinaparatangan. Yung paratang nila, yung pinaparatangan nila na sa pagpapatunay, pinaparatangan nila na ang Allah daw ay siya si Jesus Christ na anak ni Mother Maria o ni Mother Mary. So, sasabihin natin ngayon una sa Katuruan Islamiko kung sino po ang Allah. Okay. Minsan po ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkaroon ng mga bisitang mga Kristiyano galing sa isang bayan ng Saudi Arabia nung panahon na hindi pa po nakikilala ang Islam. Ano po? Ang bayan ng Najran sa Saudi Arabia nung panahon yun, yan po ay lugar ng mga Kristiyano. May simbahan po dyan mga Kristiyano. Namasyal po sila sa Medina, pumunta makipag-usap ang delegation ng Najran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong nila ang Propeta Muhammad, sino ba yang Allah? Direct to the point po. Sino ba yan? Kung tayo tatanungin, sino ba yung Allah? Hindi, sino ba yung Diyos? Marami tayong sagot ganito, ganyan. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating po ang revelation from Allah, dala ng Angel Gabriel. Dahil ganyan po ang pagpaparating ng mga revelasyon mula sa Allah sa dakilang tagapaglikha patungo sa propeta, dumadaan dala-dala po ng Anghel Gabriel. So ang sinabi, "Kul, sabihin mo Muhammad, huwa Allahu ahad." Siya, ang Allah ay iisa. Allahu samad, ang sandigan ng lahat. Lam yalid walam yulad. Siya ay hindi nanganak, siya ay hindi ipinanganak. Walam yakulahu kufuwan ahad. At wala siyang katulad. Ganyan lamang po. Ganyan lamang, ha? So, kung ang mga sinabi ng talat ng yan ay papasok sa katauhan o doon kay Jesus, pwedeng sabihin na si Jesus yung Diyos. Pero tingnan po ninyo, ha? Ang Allah ay siya po ay iisa. Si Jesus nung sa Bible, tingnan po natin, nagtuturo siya merong isang dakilang tagapaglikha. Hindi inangkin ni Jesus na siya ang Diyos. Maliwanag naman po sa inyo, makikita sa Ebanghelyo ayon kay Juan Kapitulo 17 versikulo 3. Ano ang sabi ron? Sabi ni Jesus, at ito ang buhay na walang hanggan, and this is life eternal. Ano yun? Dalawang bahagi po yan. Sabi ni Jesus, una, ang makilala ka nawa nila. Sabi ni Jesus, ang nag-iisang tunay na Diyos, that they might know thee, the only true God. At ang pangalawa, sabi ni Jesus, makilala nawa nila, and Jesus Christ whom He has sent. Na si Jesus na kanyang isinugo ng Allah si Jesus. So may kinikilalang Diyos si Jesus. Pero to simplify the matter po, para malaman natin na si Jesus nga ba, yung sinasabi ng iba dyan, yan daw yung Allah ng mga Muslim. Tanongin po natin ang Biblia para siya po ang mga tuwira sa atin magbigay ng kasagutan. Ano po? We just simplify it. Huwag na po tayo magpaikot-ikot pa. Sa lumang tipan ng Biblia, sa aklat po ng Hosea, chapter 11 verse 9, tanungin natin ang Diyos. Diyos, sino ka ba? Nahihirapan na kami rito sa Ibigan City. Nagkakagulo na kami. Sino ka ba talaga? Tulungan mo naman kami. So, hayaan po natin magsalita ang Diyos.
Ayon sa Biblia, sa Lumang Tipan, Old Testament of the Bible, sa aklat ng Hosea chapter 11 verse 9. Ano ang sabi ng Diyos? For I am God and not man. Sa Tagalog, sapagkat ako ay Diyos at hindi tao. Ayan po Hosea 11:9. Hosea 11:9. Sabi ng Diyos, siya ay Diyos, hindi tao. Maliwanag po. Diba? Ngayon, tanongin natin si Jesus. Jesus! Sino ka ba, Jesus? Nagugulo na kami rito sa Iligan City. Hindi na namin malaman pa talaga kung sino paniniwalaan namin. Magsalita ka naman. Papagsalitain po natin si Jesus sa Biblia. Sino ka na, Jesus? Ayon kay Jesus, sa New Testament of the Bible, in the Gospel according to John, chapter 8, verse 40, ito po ang sabi ni Jesus. Ngayon gusto ninyo akong patayin, and now ye seek to kill me, a man, isang tao, who has told you the truth, na nagsabi sa inyo ng katotohanan. Ano sabi po ni Jesus? Isang tao. Maliwanag naman po siguro yan. Hindi mahirap siguro unawain, ha? Mismo yung Diyos ang tinanong natin, sumagot to the Bible, Old Testament of the Bible, Book of Hosea chapter 11 verse 9, sapagkat ako ay Diyos at hindi tao. Si Jesus, tinanong natin, sumagot siya through the Bible, in the New Testament of the Bible, in the Gospel according to John chapter 8 verse 40, isang tao, sabi ni Jesus. Sino ang nagturo na si Jesus ay Diyos? Tingnan po natin sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 9, versikulo 20, Book of Acts chapter 9 verse 20. Ang sabi ni Pablo nung sumulat, ha? Kasi po ang sumulat ng Book of Acts yung personal physician ni Pablo o ni Saul na si Saint Luke, ano po? Si Lucas. Ang sabi yun sa 9:20 ng aklat ng mga gawa, Book of Acts, and straightway, agad-agad raw, he preached Christ, ipinahayag ni Pablo in the synagogue, sa mga sinagoga, na si Jesus, Jesus Christ is the Son of God, ay anak ng Diyos. Si Pablo pala po ang nagsabi, hindi si Jesus, hindi rin ang Diyos. Diyan lamang po sa bagay na yan, simplification lang. Huwag na tayo magpaikot-ikot pa kung saan-saan. Yun lamang po ang masasabi natin. Salamat po. Balik sa kapatid. At saka kung isipin naman natin at pag-aralan natin ang 4 na libro na nandyan sa New Testament, kapatid, 22 times lang, 22 beses lang na nakasulat doon na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. At itong 22 versikulo na nagsabi na si Jesus ay anak ng Diyos ay galing sa dila o pananalita ng mga nademonyuhan o pinasukan ng demonyo. Yung iba naman ay yung mga buwang-buwang. Tama sa Biblia yun. Sinapian ng demonyo at saka yung mga buwang-buwang wala sa katinuan ng isip. At saka 80 times na bisis din ang Ebanghelyo sa Bagong Testament, siya 80 times na si Jesus mismo ang nagsasabi na ako ay anak ng tao. Ako ay anak ng tao. At saan ba nakuha ni Pablo itong Son of God? Kung paatras tayo ng paatras, mula pag-aralan natin ng history, itong Holy One of God, Son of David, o Son of God. Son of God. Tatlo yan na siyang una. Kung balikan natin ang kasaysayan, marami namang mas makapangyarihan pa kay Jesus Christ. Doon sa history. Si Laertos, kinikilalang Son of God. Anak rin ng Diyos. The pagan author that lives in the philosophers writes a number of philosophers, sabi the sons of God. Plato was described as being a divine parentage. Si Plato, yung mga parental ancestors niya, mga gods and goddesses na naninirahan sa Olympus. Si Pythagoras. Si Pythagoras, kasama rin nila. Ito ang tinatawag lang God incarnate, the Son of God, Hermes. Si Empedocles. Marami. Si Alexander the Great, mas makapangyarihan pa kay Jesus Christ. Si Romulus, si Julius Caesar. Si Julius Caesar sa inscription sa Roman Empire, kinikilala siya na
The God manifest offspring of Ares and Aphrodite. Oh, then si Augusto Caesar na sumusunod sa kanya na nagiging emperador rin, tinatawag naman siya sa Rome, wala pang Vatican siguro, Wala pa. tinatawag siya Emperor Caesar, son of God, and God, the God of land and sea. Oh, mao niyang pagkilala sa kanya, mas makapangyarihan to ito kay Jesus Christ. Dahil ang sumusunod nilang kaliwat ay yung lahi, siyang nagpalansang kay Jesus Christ. Oh, nalugi yung isang son of God. Oh, nalugi na dahil naipako sa krus. Kaya mahirap. Mahirap. Kaya ano ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala diyan sa Quran, mga kaigsunan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimati minhu. Patalinghugi o pakinggan ninyo ang anghel ang nagsasalita. O Mary, Allah give it the glad tidings of a word from Him. Isang salita lang pala ito na galing sa makapangyarihang Allah na kinikilala namin sa Holy Quran na siyang Allah. Isang salita lang pala si Jesus Christ na ipinaparating niya kay Mother Mary. At yan ay mababasa, mga kapatid, dyan din sa John chapter 1 verse 1 to 4. Yung sa English translation na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero sa chapter 1 verse 14, malalaman naman natin na and the Word become flesh and dwelt with us. Oh. At yung word na yan, kung baga sa Arabic na kun fayakun, mababasa naman natin yan sa Genesis chapter 1 na sinasabi lang ng pinaka makapangyarihang tiglalang, yung tagabuhat ng tagalikha from the all created beings, both unseen and the unseen. Sinasabi lang yan na be and it is. O yun mga kaisunan. Pero dito, kung dito natin pagbasihan sa history at saka sa Biblia, napakalayo ng tinatawag nilang the Son of God, the Holy One of God, and the Son of David. Dahil napakarami ang pinagsimulan ng mga sons na galing pa sa mga gods and goddesses, mga kapatid na siyang nakikinig ngayon. At saka isa kapatid na ito, Kun fayakun. kun fayakun. Hindi ba? Okay. May dadagdag sana ako, kapatid. Tungkol dito sa sinasabi nila na yung Allah ng mga Muslim, yan yun si Jesus Christ. Di ba ganyan sinasabi nila sa atin? Oh. Yun daw, ang Allah, yun daw si Jesus Christ. Pero hindi po. Ang Allah, ang Creator. Siya ang The only Creator. Si Jesus, nilikha lamang po ng Creator. Tinan po ninyo. Oh. Si Jesus, may tinatawag na Diyos sa Biblia. Yung May kinikilala sa Diyos na sinasamba niya. Sinasamba niya. Buksan po ninyo sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 27, versikulo 46. Habang siya ay nakabitin sa krus, nakabayubay sa krus, tuwing Biyernes Santo, ginaganap po ito sa mga katedral, sa mga simbahan ng Roman Catholic. Ano po? Sumisigaw si Jesus habang nakabayubay, mag-aalas 3 ng hapon, mamamatay na siya. Sabi sa Biblia, sa kwento sa Biblia. Ano ang sigaw niya? Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? May tinatawag po Diyos si Jesus. Kung si Jesus ang Diyos, common sense lang po yan. Ang isisigaw niya, sarili ko, bakit mo ko pinabayaan? Kaya balik rin natin, kapatid. My son, why hast thou forsaken me? My father. Kita po ninyo? My son, dahil isa lang sila daw isa lang sila. Iba po talaga. Kaya po ang sabi ni Jesus, maliwanag kung bakit sinabi niya ang kaligtasan, kung paano natin maatin ang salvation. Yung 17:3, ang sabi niya, this is life eternal, to know Him, the only true God, ang makilala siya, ang tunay na nag-iisang Diyos. Pag makilala po natin ang tunay na nag-iisang Diyos, may kaligtasan. At the second part of the salvation, at makilala si Jesus na sugo, mensahero ng Diyos. Wala po tayong makikita sa Biblia. Mula sa unang aklat ng Biblia, Book of Genesis, hanggang sa huling aklat ng Biblia, sa Book of Revelation, na binubuo ng 73 books kung ang Bible ninyo ay yung pong gamit ng mga Roman Catholics.
o 66 books kung ginagamit ng mga Protestants, wala po kayong makikita, wala kayong maipapakita sa amin kahit isang verse lang na sinabi ni Jesus from the lips of Jesus. Sinabi niya, I am God, worship me. Wala po tayong makikita dyan. Yan po mga sinasabi natin yan, hindi lamang po ako ang nagsabi. Marami na po sa ngayon dating pari, dating pastor, dating ministro, dating madre, dating mga seminarista, dating young people of the church. Sila nagsasabi, wala kang makikita sa Biblia ni isang bersikulo na nagsasabi si Jesus from the lips of Jesus, from the mouth of Jesus. Sinasabi niya, I am God, worship me. Wala po. So, dito lang po sa bagay na ito, kung may maipapakita po kayo na isang verse lang na nagsasabi si Jesus na siya ay Diyos, sambahin siya, ngayon din po, andyan kami sa inyo, babalik kami. Pero wala po tayong makikita. Matagal na panahon po, kita po niyo mga babalik sa Islam, dating pari, dating pastor, dating ministro, lay preachers of the church, mga Bible scholars, Muslim na. Tapos tayo ordinaryong tagasunod ng pari, ordinaryong tagasunod ng pastor, ordinaryong tao na tagasunod ng ministro. Sino tayo para magmatigas? Iwaksi po natin ang proud. Alalahanin natin si Satanas, dahil sa kanyang fried chicken, sa sobrang fried chicken, siya ay magdurusa, parurusahan, pinarusahan ng Diyos. Yun lamang po ang ating pong bansa. Tandaan lang po natin sa kasaysayan po ng ating bansa at sa sinabi po ni Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Lumingon po tayo, tingnan po natin ang kasaysayan ng ating bansa. Sinasabi ng ating mga gurong teacher na katikista, pasalamat tayo. Kung hindi dumating ang mga Kastila, hanggang ngayon sumasamba tayo sa mga nilikha tulad ng araw, buwan, hayop, mga puno, mga nilikha. Salamat na lang dumating ang mga Kastilang pari, dumating ang mga Kastila na ituro sa atin kung sino ang Diyos. Tingnan po ninyo, Pero ano po ang sinasabi ng kasaysayan? Dito po sa aklat na ginawa, sinulat ni Sonia M. Zaide, Philippine History and Government, 4th edition, dito po sa page 39. Sabi po rito, with the exception of the Muslims in Mindanao and Sulu, the ancient Filipinos were pagans. Maliban daw po sa mga Muslim ng Mindanao at Sulu, ang ating mga ninuno ay mga pagano. Pero may Muslim na pala po. May Muslim na. Hindi po sinabi sa atin ng ating mga tagasalaysay ng kasaysayan ng ating bansa ang tunay na kasaysayan ng ating bansa. Hindi po sinalaysay sa atin, hindi sila naging tapat sa pagsasalaysay sa tinatawag na ang kasaysayan ng Islam sa ating bansa. Dito pa rin po sa aklat na Philippine History and Government, makikita rin po rito ninyo, mababasa rin dito, na sinulat pa rin po, isinulat pa rin ng may akda ang mga Muslim. In 1380, mababasa sa page 47, in 1380, the first Arab visitor named Mukdum, hindi po Mukdum, Makdum po dapat yan, ay dumating sa Cebu. In 1450, another missionary named Abu Bakar dumating sa Holo. In 1475, dumating si Kadungsuan. Sa page 47 po yung aklat na isinulat ni Sonia M. Zaide, Philippine History and Government. Ibig po sabihin, meron na pong kinikilalang tagapaglikha ang ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Kastila sa ating bansa. Kailan dumating si Magellan, ang mga Kastila? March 16, 1521. Pero ang Islam po dumating 1380, si Sharif Makdum dumating sa Tubig Indangan, si Munol, Tawi-Tawi. Ang Tawi-Tawi po ng araw, bahagi po yung Sulu Province.
bahagi po ng Sulu Province yan. Ngayon po nahati na, Tawi-Tawi Province, Jolo Province. So, that was 1380. Si Sharif Makdum, isang Arab trader, isang manangalakal, negosyanteng Arabo, itinuro sa ating mga ninuno kung sino ang dakilang tagapaglikha na dapat lamang sambahin, ang Allah. Kaya pala po mga Tagalog Muslim nung panahon yun, yung pong pinamumunuan ng isang hari, si Raha Suliman ng Tondo, pinamumunuan ng mga Tagalog na ninuno natin mga Muslim. Ang tawag nila sa kanilang Diyos, Bat-Hala. Mula pala sa salitang sa Arabic na salita, dalawang salitang Arabic, Bait Allah, Bat-Hala. Kita po ninyo? So, sa matagal na panahon, tayo po ay naging biktima ng kamangmangan. Ang akala natin, totoo yung sinasabi ng guro nating mga katikista na galing sa simbahan, na aral, tinuruan ng pari, na nagtuturo sa ating relihiyon. Sinasabi na pasalamat tayo sa mga pari, pasalamat tayo sa mga Kastila, dahil kung hindi sila dumating noong March 16, 1521, hanggang ngayon sumasamba tayo sa mga nilikha tulad ng araw, buwan, mga puno, mga hayop, mga nilikha. Pero hindi po pala totoo. 1380 pa lang dumating ng Islam sa Pilipinas. Dala ni Sharif Makdum, isang Arab trader, siya ay dumating sa tubig indangan si Nunul Tawi-Tawi. In 1390, dumating si Raha Baginda, Sumatran Prince. Pinagpatuloy niya ang naunang gawain ni Sharif Makdum. In 1450, dumating sa Jolo si Abu Bakar at kanyang napangasawa, ang anak ni Raha Baginda, na si Prinsesa Paramisuli. Sila ang kauna-unahang sultan at sultana ng Sulu. 1475, dumating si Sharif Kabungsuan sa tinatawag nating lugar na Maguindanao, doon po sa bayan ngayon ng Cotabato. Kanyang napangasawa naman si Prinsesa Tonina, at sila po ang naging unang-unang sultan at sultana ng Maguindanao. So that was before the coming of the Spaniards. Pagkaraan po niyan, may dumating na 10 Bornean datus sa ating bansa, at sila ay nakarating din sa Panay Island. Ano po? Sino po yung 10 datu na yun? Kilala po natin ngayon. Kaya lamang po ibinaba natin ang kanyang status, from datu, naging na lang pangalan ng suka, si Datu Puti. Sa pamumuno ay Datu Puti, kasama niya ang siyam na datu, mga galing Borneo, si Datu Sikatuna, Datu Sumakwel, Datu Ubay, Datu Balansula, Datu Bangkaya, Datu Padurnog, Datu Burong, Datu Dumangsil, Datu Dumangsol, Datu Dumalugbog. Dumanding sila sa Panay, dun sa tinatawag na bayan ng Siwaragan, na ngayon ay kilala sa bayan na San Joaquin. Kanila pong binili ang lupang kapatagan kay Haring Maricudo, hari ng mga Ita, na asawa naman niya ay si Reyna Maniwantiwan. Ayan po, nasa kasaysayan po ng ating bansa yan. At pagkatapos na maitatag ng 10 datu ang komunidad ng mga Muslim sa Panay, si Datu Puti kasama si Datu Dumangsil at si Datu Balansula, sila po ay nagpatuloy sa paglalakbay. Narating nila ang Batangas. Nasa buong Batangas, nasa Luzon. Itinayo po nila ang komunidad ng Muslim sa Batangas. Kaya pala po ngayon, kita nyo, pansinin ninyo, kahit nabura, naalis ng mga Kastila ang Islam sa Luzon, sabihin natin diba sa Batangas, hindi nila tuluyang naalis ang bakas ng Islam, dahil pansin nyo ang ekspresyon ng mga Batanggenyo. Kung sa Tagalog, Diyos ko, sa mga Batanggenyo, Allah ganyan po sila magsalita. Ano gan nga alam mo? Allah taga saan ka ga? Allah
Kita po ninyo, Allah, ha? Pangalan ng dakilang tagapaglikha. At kami naman po mga Tagalog, dito po sa Kamaynilaan, mga ina po ni Raha Suliman ng Tondo, ang tawag po ng aming mga ninuno sa dakilang tagapaglikha, Bathala. Mula pala sa Arabic na salita, dalawang salitang Bait Allah. Kita po ninyo, ang jajan po ang Islam sa Luzon at sa Bisaya. Nung bumalik sa Borneo si Dato Puti, dumaan pa siya sa Mindoro, sa Palawan. Ano po? At nang dumating nga po sa bansa natin si Magellan noong March 16, 1521, 144 years ang Islam ay narito na sa ating bansa. Katunayan, ang mga komunidad ng mga Muslim ay nandiyan na, nariyan na sa Catanduanes, nasa Pampanga, nasa Manila, nasa Batangas, nasa Mindoro, nasa Panay, nasa Cebu, nasa Samar, nasa Palawan, nasa Mindanao, at Sulu. So, hindi po maitatapwa ngayon. Nung araw, pag sinabi po natin Muslim, papasok sa isip natin yun lang mga nasa Mindanao, yung mga Tausug, yung mga Yakan, yung mga Maranao, yung mga Sama, ha? Pero ngayon po pag sinabi natin Muslim, mula po sa Batanes hanggang sa dulo ng Pilipinas sa Tawi-Tawi, nandiyan po ang mga Muslim. Ang mga kababayan po natin ay nagsisibalik sa pananampalatayang Islam. Kaya hindi po katakataka makakita kayo ng Ilocano Muslim, Kapampangan Muslim, Tagapangasinan Muslim, Tagalog Muslim, Bicolano Muslim, Batanggani Muslim, etc. At sa Kabisayaan naman, Cebuano Muslim, Ilonggo Muslim, Waray Muslim, andiyan po. Buong bansa unti-unting bumabalik sa pananampalataya ng ating mga ninuno na kumikilala lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Ang sabi po sa akin ng karamihan natin mga kababayan, nung kami po ay magbalik sa Islam, bakit ninyo iniwan si Jesus? Hindi po namin iniwan si Jesus. Kung alam niyo lamang po, kung noon minamahal namin si Jesus, mas lalo namin minamahal ngayon si Jesus. Dahil sa katuruan Islamiko po, wag na muna po sa katuruan Islamiko, hindi niyo po ba napapansin? Outside Christianity, saan niyo makikita na ang maniwala kay Jesus at sa ebanghelyo ni Jesus ay nandoon sa tinatawag na article of faith? Makikita niyo po lamang sa pananampalatayang Islam. Sa katuruan Islamiko po, hindi ka pwedeng maging Muslim kung hindi ka naniniwala sa miraculous birth ni Jesus. Hindi ka maaaring maging Muslim kung hindi mo pinaniniwala ng mga himala na ginawa ni Jesus sa kapangyarihan, sa kapahintulutan ng Allah. Hindi ka maaaring maging Muslim kung hindi mo minamahal, kung hindi mo iginagalang si Jesus. Kita po ninyo? Kung noon minamahal namin si Jesus, lalo namin siyang minamahal ngayon. Saan tayo nagkaiba? Nagkahiwalay pagdating kay Jesus. Kung noon sinasamba namin si Jesus, ngayon po hindi po namin siya sinasamba, dahil ang pagsamba ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha ng lahat, nakikita man o hindi nakikita, ang Allah. Sa wikang Arabic, Allah. Sa wika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa wika ni Moses, Hebrew, Eloha or Elohim. Sa wika ni Jesus, Aramaic, Eli, or Alaha. Makikita nyo sa Britannica Encyclopedia 1980, makikita pa nyo Alaha, wikang Aramaic. Yan pong mga wikang yan, Hebrew, Aramaic, at yung pong Arabic, Semitic language, sister languages, magkakapatid po na wika. Ang ibig po sabihin ng Allah sa wikang Arabic, o Eloha sa wikang Hebrew ni Moses, o Eli sa wika ni Jesus na Aramaic, iisa lamang po ang kahulugan. Ang nag-iisang tunay na tagapaglikha ng lahat, na siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Siya po ang Diyos ng mga propeta. Siya po ang Diyos ng mga Muslim. Kaya po si Jesus, kita ninyo, bumati. Basahin niyo sa Ebanghelyo ang kay Juan Kapitulo 20, versikulo 19, 21 hanggang 26, 3 beses sa isang kapitulo. Juan Kapitulo 20, 3 beses si Jesus nang tumayo sa gitna ng kanyang mga disipulo. Ano ang kanyang sinabi? Anong pagbati na itinuro niya sa mga disipulo niya? Tinuruan ba niya ng hello, hi? Tinuruan ba niya ng maayong hapon, maayong gabi? Tinuruan ba niya ng maayong buntag, o hello, o kumusta kayo dyan?
Hindi po ang mababasa ninyo, peace be unto you. Sa wikang Arabic po, yan po ay walang iba yung narinig nun, pandaigdigang pagbati ng mga Muslim sa isa't isa. Assalamu alaikum o salamun alaikum, peace be unto you. Ano ibig sabihin? Si Jesus po ay Muslim. Ano ang ibig sabihin ng Muslim? Isang nilikha na nagpapasakop, sumusuko, sumusunod sa kalooban ng Allah. Yan po ang Muslim. Ang akala po namin noon, pag sinabing Muslim, yung mga taga-Hulu, mga tausog, o yung mga taga-Lanao, mga Maranao, o yung mga taga-Basila, mga Yakan, o yung mga taga-Maguindanao, Maguindanawan, etc. etc. Hindi po pala. Kahit pala po isang katulad ng taga-Ibigan City, o isang katulad ng Tagalog, o isang katulad po halimbawa ni Obama na isang Amerikano, o ng isang German, isang Hapon, kung sila maniniwala at sasamba lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha ng lahat ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapasakop sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala, susunod sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay mga Muslim. Ano ang Islam? Ang Islam po ay isang Arabic na salita mula sa root word na 3-letter word, tatlong letra, SLM, meaning salam or peace, silm or istislam. As bilang religion, ang kahulugan po ng Islam ay complete or total or ganap na pagsuko, ganap na pagpapasakop, ganap na pagsunod sa kalooban ng Allah. So yun lamang po. Kailan ba tayo naging Kristiyano? Kailan ba ako naging Kristiyano? Sa kasaysayan ng ating bansa, dumating ang Kastila, March 16, 1521, inintroduce ni Magellan ng mga Kastila ang relihiyong Kristyanismo. Pero tayo po, ako halimbawa, kailan ako naging Kristiyano? Kailan ako naging Romano Katoliko? No, ako'y inilabas ng nanay ko sa sinapupunan niya, pinanganak ako. After 1 year, dinala ako sa simbahan kay Father, bininyagan ako, doon ako naging Kristiyano. Ang tanong, noong ako'y nasa sinapupunan ng nanay ko sa loob ng 9 na buwan, ano ako? Ano po tayo? Hindi nyo alam, pero kami mga Muslim, alam po namin, tayo ay mga Muslim. Noong unti-unti tayo lumalabas sa sinapupunan ng ating mga nanay, ano po tayo? Ano kayo? Hindi nyo alam. Dahil ang inyong pagkakristyano, ang pagkakristyano natin nagsimula lamang noong tayo dinala sa simbahan ng ating magulang, bininyagan ni Father. Pero before that, bago nangyari yan, ano tayo? Kami mga Muslim nagsasabi, Muslim po tayo. Dahil tayo sumusunod sa kalooban, sa utos. Tayo ay nagpapasakop sa Allah. May batas na binigay siya sa atin, na yun ang sinusunod po ng lahat. Batas na ang may gawa ang Allah. May tinatawag na batas ng kalikasan. Di po ba? May batas naman sa ating mga katawan. Ang gumawa po ng dakilang tagapaglikha. So, dito po sa bagay na ito, kung bibigyan lamang po sana natin ang ating mga sarili ng pagkakataon na isipin ang mga bagay na ito, hindi po malayong mangyari, makabalik rin po kayo. Tulad ng nangyari sa amin, makabalik po kayo sa pananampalatayang ipinagkaloob ng dakilang tagapaglikha. Iisa lamang po ang kanyang pananampalatayang ibinigay. Actually po, in Arabic, it is called din. Salitang Arabic na kung isasalin po sa wikang Tagalog, batas o sistema o pamamaraan ng buhay, a way of life. Ang problema po, nung isinalin sa wikang Ingles, yung din, ginawa pong religion. Hindi po exact meaning ng din ay religion. Actually, in Islam, yung religion, nakapanood pa rin po yan sa Islam. Kasi po ang Islam, sakop ang lahat ng aspeto ng buhay. Lahat ng aspeto rito sa sandaigdigan na po, saklawan ng Islam. So, dito po sa ating programa na inyong pinagkikinggan ngayon, marami siguro po natutuwa, pero marami rin naiinis. Pero, tandaan lamang po ninyo, wala po kaming hangaring manakit ng damdamin, wala po kaming hangaring ng insulto. Ang sa amin lamang po bilang Muslim, dahil ang tungkulin lamang po namin mga Muslim ay iparating sa inyo, sa ating mga kapitbahay, ang mensahe ng Islam. Wala po kaming hangaring sakta ng inyong mga damdamin. Hindi po kami nagko-convert. Huwag niyo pong isipin na kino-convert kami. Hindi po kami nagko-convert. Hindi po namin gawain yan. Ang dakilang tagapaglikha ang Allah, kahit po hindi maging Muslim o magbalik sa Islam ang mga tao, kahit hindi nila kilalanin ang dakilang tagapaglikha ang Allah,
mananatili po ang kadakilaan ng Allah. Hindi po siya liliit kung hindi siya sasambahin. Hindi siya lalaki kung siya ay kikilalanin ng Panginoon. Hindi po. Hindi siya apektado kung ano man nangyayari sa kanyang mga nilikha. Yan po ang katuruan Islamiko. Di katulad po sa katuruan pinanggalingan natin nung kami po mga Kristiyano pa. Ang sabi sa amin, pagkasalbahe ka o pilyo ka, malikot ka, alam mo, umiyak si Jesus, nalulungkot ang Diyos. Kita po ninyo, turo sa amin. Pero alhamdulillah, praise be to Allah, nakabalik po kami sa Islam. Nalaman po namin ang mga bagay na ang mga tinuro lamang para po sa atin ng mga sumakop sa ating bansa ay mga katuruan gawa ng tao. Baka pinaghanap kayo sa akin, bakit ganyan sinasabi ko? Basahin po ninyo ano sinabi ni Jesus. Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 15, versikulo 9. Anong sabi ni Jesus? And in vain they will worship me, teaching for doctrine the commandment of men. Anong ibig sabihin? Walang saysay, walang halaga. Sabi ni Jesus, ang ginagawa o gagawin nilang pagsamba sa akin. Tanungin natin si Jesus, Jesus, bakit walang halaga, walang saysay? Bakit? Sapagkat katuroan gawa ng tao ang kanilang sinusunod. Ibig sabihin, kung may nagsabing sambahin si Jesus, ang nagsabi lang nun, ang nagturo lang nun, ang tao. Pero kailanman si Jesus hindi nagsabi, ako sambahin nyo. Hindi nagsabi si Jesus, ako Diyos sambahin nyo. Totoo naman po. Samantalang ang Islam, ito po ang pananampalatayang nanggaling sa dakilang tagapaglikha. Siya po ang nagbigay nito sa atin. Islam na ang kahulugan as a religion, complete surrender, complete submission, complete obedience to Allah. Ayan po, no? So, dyan po sa mga nagsasabi dyan na ang Allah, yan yung Diyos ng mga Muslim, yan yung si Jesus Christ. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Ano? Ang sinabi ni Jesus nung siya ay nakabayubay sa cross, ayon sa kwento sa Biblia, sa Ebanghelyo ayon kay Mateo Kapitulo 27, versikulo 46, anong sigaw ni Jesus? Ha? Eli, Eli, lama sabachthani. Ha? Yan po ay salitang Aramaic ni Jesus na ang kahulugan ay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung si Jesus ay Diyos, dapat sasabihin niya, sarili ko, bakit mo ko pinabayaan? Hindi po ba? Pero may tinatawag si Jesus na Diyos. Yung pong Diyos na tinatawag na Jesus sa wikang Aramaic na Eli, yan po ang Allah, yan po ang Diyos ng mga Muslim, yan po ang Diyos ng mga propeta. So sa programa po ito, inuulit ko po, wala po kaming hangaring manangkit ng damdamin. Sana po makapaghatid kami sa inyo ng kunting liwanag, kunting kaalaman. Matagal na panahon tayo po ay biktima ng kamangmangan. Sinasabi po natin, may pagyayabang, may pagmamalaki. 350 years andito ang Kristyanismo sa ating bansa, andito mga Kastila. Pero tingnan po ninyo, ano sabi ni Jose Rizal, inuulit ko, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Bawat tao naghahangad sa kabilang buhay, tayo ay makapunta sa paraiso. Ha? Pero kung hindi natin dito ng ating permulan, ang bansang Pilipinas pala, ang bansang ating kinagisnan, hindi pala po ito sumasamba kay Jesus, dahil ang ating mga ninuno ay mga Muslim. Sumasamba sila sa lumikha kay Jesus. Sino yun? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, baka maidadagdag po ang ating nandito rin po. Kasama rin po natin ang ating kapatid na Cebuano Muslim. Brother, at dito rin po isang kapatid natin, Chabacano Muslim, sa katauhan ni Brother Ryan Natividad. At si Brother Abdul Shahid Tom, isang Muslim Cebuano. Brother Tom, isa yung kunting mensahe sa ating mga kapatid sa wikang Bisaya, brad. Dahil ako hirap sa ito Bisaya, di ako marunong eh. Okay, ito na po si Brother Shahid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dungagan lang to na akong istorya sa akong isa sa atong mga brothers ganina.
Oo, katong giingon niya nga sa wala pa ta kanus ata nahimong Kristiyano. Tinuod na yang giingon nga sa panahon nga wala pa ta na bunyagan, Muslim ta. Ug dili lang kami ang nagtuan nga kami nga katong sa unang panahon Muslim ta. Nga wala pa ta katong sa panahon nga wala pa ta na bunyagan. Nganuman, atong bata pa ko na hinumduman jud nako, dili ni binutbot, dili ni istorya-istorya lang, tinuod ni. Mga ginikanan mismo nako ang nag-ingon nga kuno ang mga bata nga wala pa na bunyagan, mga Muslim kuno na. Tinuod, dili na binutbot. Oh? Totoo yan. Kung sa Tagalog, hindi ako nagsisinungaling. Mga akong mama nadunggan na ako yung nana. Ako ang papa nadunggan pud na ako ingon yung nana. Nga ang bata kuno nga wala pay bunyag Muslim na. Tinuod na. Ha? Dili sa ato pa, dili lang kami mga Muslim ang nag-ingon ana. Pati pud ang mga katong old na ba, katong sa una pang mga Kristiyano. Siguro sa panahon karon katong mga bago-bago ng Kristiyano wala na nila nahibaw-an na. Pero atong mga old para sa akong mga ginikanan, naingon nila na sa mua. Og si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-ingon siya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ang tanan gipanganak nining kalibutana, gipanganak na sila sa fitrah, kanang sa nature ba? Kung kanang nature nga mutuo siya sa usara ka Dios, amo kanang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang problema lang diyan ingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Naam. Ang amo lang, ang problema lang dito ingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iyang mga ginikanan maumay ni nag-convert, siya, gihimo siya. Gihimo siyang Hudyo, gihimo po siyang Kristiyano, o gihimo siyang Majusi, di ba? Di ba? Karena mo Muslim ta, umanggi mo ng Kristiyano sa amuang mga ginikanan. Mao tong gitudlo nila sa amuha. Alhamdulillah, sa katong teenager pa ko, gitagaan og kanang hidayah, guidance sa Allah subhanahu wa ta'ala nga mutuo kaniya ug mutuo sab sa iyang propeta nga si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nanami karon diri sa Islam ug mga Muslim na, ug hantod sa among kamatayon dalo na mo ni. Dili ni katong atik-atik lang mga pag-Muslim ba? Kana dili ni. Wala pud ni nag-Muslim. Kay nanay mo ingon ni siya nag-Muslim na kay gusto mag-asawa og upat. Wala na sa among una. Wala na sa among rason. Kaya among pag-Muslim kay tungod kami ni tuo, walay laing Dios nga pagasimbahon sa kamatuoran kundi lang Allah lang. Wala na lain. Og si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iyang kahinapusang propeta pagkahuman ni Hesukristo, iyang ipadala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mao na maghala mga higala nga nagapaminaw karon. Ihatag na ko ang kuan Chabacano Muslim. sa sakat Chabacano. Kini siya Chabacano ni pure. Dito sa Zamboanga City mga higala sa unang panahon mao ning tribuha nga kanang sukok kayo ni sila sa mga Muslim. Pero karon na kay makita nga mga Chabacano nga tribo nga Muslim na, ug isa ana mao ning istorya karon si Brother Ryan Natividad. Your journey to Islam. Okay. Chabacano. Pero di lang ni siya mag-Chabacano kay di mo makasabot siguro. Pwede po gamay. Saksak sina. Allahu Akbar, mashallah. Jazakallah khairan brother, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mashallah, alhamdulillah. Unang-una, humingi tayo ng kapatawaran kay Allah. Pangalawa, napapasalamat tayo sa Kanya na binigyan na tayo ng pagkakataon. Mashallah. Hindi po namin inisip na maging Chabacano greeting. totoo. I mean, matupad yung aming pangarap na intention na magbisita sa aming mga kapatid mula sa Cagayan, Iligan, Pagadian hanggang sa Zamboanga. Kaya po kami nandito sa Iligan ngayon. Kahapon na doon kami sa Cagayan. Yung mission po namin is ma-meet po namin yung mga kapatid namin, mga balik Islam na dating mga hindi Muslim, dating mga Kristiyano na
ngayon ay Muslim na. So kagaya na sinabi ni brothers sa tribo namin, no, para siguro maniwala yung mga tagapaginig, yung mga kapatid natin na mga nakikinig ngayon at yung mga hindi pa Muslim. So konting Chabacano inshallah. So buenas tardes todo buenas tardes mga radyo, mga tayo na mga lugar de Iligan, si Ondoman Parto, Taligaon, RMN, sabi RMN, uno din mga radio station sikat akil meron din na mga lugar igual na Sambuanga, chito naman RMN, no? Alhamdulillah. So uno kadagdagan tribo na durigat na Islam. So nukere kami accept ng Islam for cause ng misconception. So tinitignan namin yung Islam bilang kami na Chabacano, yung Islam para lang sa mga tausog. Nung una. So nung mashallah, nung 2010 nakarating tayo ng Saudi Arabia, doon ko po nakita yung Islam. So ibig sabihin, sa Sambuanga nung panahon na yun, wala pa akong nakitang nagpaparating ng Islam. Kung meron man, siguro hindi ko pa sila na-meet. So alhamdulillah, pag-uwi ko galing ng Saudi, doon ko na po pinalawak mo aking kaalaman, nagbasa, nagtanong, nag-aral tungkol sa Islam. Kasi dito na sa Islam, ito na po yung katotohanan, maniwala po kayo. Turo mo sa mga, diba? Kasi marami ng ebidensya. Ilang artista na, foreign artist, nagbalik Islam. Ilang artista local nagbalik Islam, mashallah. Ilang pare nagbalik Islam. Kahit dito mismo sa Iligan, sa Cagayan, diba? Sa Cebu, sa Davao, mashallah. Ang dami ng pare, pastor, pastora, diba? Ministro, subhanallah. Ministra. Muslim na ngayon. So kami nga, sabi namin, yung aming tribo, pagdating sa Islam, kami yung pinakadulo. Kami yung pinakahuli. Kasi hindi lang po yung paniniwala o pananampalataya ng Romano, ng mga Kastila, nila Magellan, diba bro? Nila King Philip. Kasi yung pangalan natin Philippines, galing kay Philip, diba? So, hindi lang po yung pananampalataya, yung krus, pati yung salita nila, salita namin, mashallah. Pero hindi nga lang po, kumbaga original, sabi nila broken Spanish, pero doon po galing sa salitang Kastila. Kasi maninino namin, kagaya ng lolo ko, yung lolo talaga namin is Portuguese soldier, nakapag-asawa ng native na taga-Sambuanga, subhanallah. So yun po yung root namin bilang isang Romano Katoliko. Napakahirap maging Muslim. Kasi bakit? Itatakwil ka ng pamilya mo. Anong sa nagtakwil sa pamilya mo, ngunit pag namatay ka, nasa impyerno ka. Diba? Marami akong tinanong ko sa mga magulang ko, bakit ganito? Huwag mo lang itanong anak, yan ay milagro, subhanallah. Diba bro? Kahit sabi ko yung father itanong mo sa padre, yung padre kasi sa Chabacano is yung father. Sabihin. So sabi ko, itanong mo sa padre. Pupunta ko yung padre, si Perkensina. Diba? Oo, si Jesus na yung sinta na diretsa mano de tata, kadang sila lang. Diba? Sabi doon, sa our father, diba? Umupo sa kanang bahagi ng kanyang ama. Tapos dalawa sila, tayo isa lang, subhanallah. So isa lang sabi ko yung tanong na yan, one God in three person. Diba, isa lang po yung tanong ko dati sa mother ko, na Saudi ako ng Bisosa. Sabi ko, naguguluhan ako, kung totoo yung Romano Katoliko, bakit hindi si Jesus Christ galing sa Roma? Diba? Si Jesus Christ galing sa Palestine. Diba? Yung Palestine naghahati sa Israel. Diba? Nag-aagaw yung Israel sa Palestine ngayon. So doon siya galing. Pero bakit yung sentro ng Romano Katoliko? Ito sa mga Romano Katoliko, sir, yun po yung doon po kami galing, di ba? Yun po yung nag-isna namin, magulang ko, saka magulang ninuno namin. So bakit yung Romano Katoliko, di ba? Nasa Roma, hindi wala sa Palestine. So ano ba yung paniniwala ng Palestine? Islam. Di ba? So simple lang po, isip lang gamitin natin, di ba? Kasi sabi ko, subhanallah, di ba? Simple lang po talaga yung Islam. Gamitin po yung isip natin, mag-isip po tayo. Kagaya lang sinabi ni 5 minutes. Sabi ni Jesus, yun po yung talagang, kasi ano po dati member ng choir, lagi po namin kinakanta yung seek the truth, and the truth will set you free. Diba? Nasa Bible po, kahit anong Bible gamit mo niyo, nandyan yan, hindi pinatanggal, Brad. Hindi pinatanggal ng mga
Revise. Malamang revise yung Bible, pero hindi nila tinatanggal. Bakit? Wala ang katotohanan sa Biblia. Yun lang po mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ang napakinggan po ninyo si Brother Ryan Natividad, isang Chabacano Muslim. Ako naman po ang inyong lingkod, Brother Omar C. Gonzales. Ako po ay isang dating Roman Catholic rin. Ano po, ang kaibahan ko lamang po kay Brother Ryan Natividad at kay Brother Shahid, our Cebuano Muslim, nung kami po mga Roman Catholic pa. Hindi po isang ordinary Roman Catholic. Ako po ay isang dating nagpapari, isang seminarian, na anong ibig sabihin nun, tayo po may mas higit na kaalaman tungkol sa relihiyon kaysa sa mga tagasunod ng pananampalatayang Roman Catholic. Kami po ang nagtuturo sa mga Romano Katoliko, sa mga miyembro ng tungkol sa relihiyong Romano Katoliko. Ano po? So, tulad din ang sinabi natin, marami ng pari ngayon, dating mga Roman Catholic priest, Muslim na ngayon. Sila rin nagturo sa atin. Pero gamitin na lamang po natin ang ating utak, isip. Kung sila nagbalik na sa Islam, mga guru natin, tayo na yun. Ano pang hinihintay natin? Huwag na po tayong magmatigas, huwag na tayong magbulag-bulagan. Kung nagdududa pa rin kayo, suriin po ninyo ang inyong aklat, ang ating aklat na hawak din namin dati. Pero makikita ninyo dyan, ni isang talata, wala kayong makikita si Jesus nagsabi, "Ako Diyos, sambahin nyo." Kundi ang makikita ninyo dyan, sinasabi ni Jesus, may nag-iisang tunay na Diyos. Basahin nyo sa 17:3 ng Juan, at ito ang buhay na walang hanggan. This is salvation, this is eternal life, sabi ni Jesus. Ang makilala ka, nawa ang tunay na nag-iisang Diyos. At sabi ni Jesus, at makilala rin nawa si Jesus na iyong isinugo. Ang tiyagan po, huwag niyong isipin na kami na mga dating Kristiyano na nagbalik sa pananampalatayang Islam ay iniwan na namin si Jesus. Nagkakamali po kayo. Mas lalo po namin minahal, ginalang si Jesus. Ang kaibahan lang, hindi na po namin siya sinasamba dahil ang pagsamba ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Maraming salamat po sa inyong lahat, ano po. At ang ating pong regular programmer po dito, andito po ang magsasanap na po, nagpapaalam po kami, magpapasalamat po kami, ibabalik ko po kay kapatid. Okay. Maraming salamat, brother. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayong hapon sa tanan. Mao to ang atong mga igsoon nga mga balik Islam. Labi na kini si brother Omar Gonzales. Omar Gonzales nga gikan sa Saudi Arabia nga yung trabaho duwa dai mga gala pabalik sa Islam nga kani siya nga Kristiyano. Hala, si Ryan Natividad. Si Ryan Natividad. Chabacano. Kaning Katoliko nga nabalik Islam. Abdul Shahid. Si brother Abdul Shahid. Malingin. Nabalik Islam kaya puni, Kabisaya. Cebuano. Cebuano. O si brother Muhammad Ali. Taga Iligan. Taga Iligo na ng Norte. Na pwede na siya tawag mo ng postad. Allah Akbar. Nag-aral. Ay gala. Allahu Akbar. Kini inyong higala, magpasalamat kami sa DXIC, labi na sa manager nga kaning gyapon nga balik Islam nga si brother Elmer Imburong, Engineer Elmer Imburong, o mga kauban, sila tanan, o usbon ko kato ang inyong mga igsoon nga mga balik Islam nga ilang gibuhat ang pagdawa diri sa Mindanao, sa lain-laing mga city diri sa Mindanao, parehas diri sa Iligan, Marawi, Pagadian, Davao, Cotabato, Zamboanga, uban pa mga higala. Alhamdulillah. Wa qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa min sa'iril muslimin min kulli dabi innahu laghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khair po.